Wellman TV. Alexander, Kabanata 901 May pangalawang tao ba? Nakikinig ako kay Mr. Tomas dahil mas makapangyarihan siya kaysa sa iyong pamilyang Ferren, at ang lakas na taglay niya ay isang bagay na hindi kayang kalabanan ng iyong pamilyang Ferren. So, may objections ka ba? Driver, tara na. Itinuro ni Beckham ang driver. Ayaw namang insultuhan ng driver ang mga Ferren. Pinahit niya ang manibela at lumipad sa tabi nila na parang isang palasong lumilipad. Ano ba talaga ang sinabi niya? Hindi makapaniwala si Ferren sa kanyang narinig at napalingon sa babaeng katabi niya na si Sandra. Bakas din sa mukha ni Sandra ang hindi makapaniwala. Maya-maya, nagalit si Ferren at napabulalas, anong joke? Hindi kayang makipagkumpetensya sa Alexander ang pamilya natin Ferren. May tao ba sa Earth na hindi kayang hawakan ng pamilya Ferren natin? Kahit na si Alexander ay isang mabigat na figure, hanggat siya ay nasa aming turf sa Earth, kailangan niyang kumilos. Exactly. That guy not even consider your Ferren family. We can't let him off so easily. Pinag-alab ni Sandra ang apoy. Naalala ni Sandra kung paano siya pinilit ni Alexander na lumuhod sa harap ng napakaraming tao, kaya napilitan siyang mawalan ng mukha. Gusto niyang kagatin niya ang isang piraso ng balat ni Alexander ngayon. Kaya, nang magalit si Ferren, sinadya niyang bigyan ng panggatong ang apoy. Higit pa rito, hindi siya naniniwala na ang pamilya Ferren ay hindi makakalaban ni Alexander. Kailangan bang dalhin ni Alexander ang kanyang asawa at mga anak sa amusement park at pumila tulad ng mga regular na tao kung talagang nagtataglay siya ng mga hindi kapani-paniwalang kakayahan? Sa loob ng maikling panahon, pareho silang nagbalik ng mapait na tingin sa pasukan ng amusement park. Masayang-masaya si Alexander kasama sina Yulia at Micah sa loob ng amusement park, ganap na walang malay sa awayan nina Ferren at Sandra. Kahit alam niya, wala siyang pakialam. Hanggang sa kinagabihan, nang inaantok na si Micah, ay nagpasya silang tatlo na umalis sa amusement park sa payo ni Yulia. Tinanggap din ni Alexander ang imbitasyon ni Amanda sa isang piging na gaganapin ng pamilya Fitz ngayong gabi. Ang tatlong tao na pamilya ay bumalik sa Lovers Tower upang magpalit ng kanilang damit. Hinawakan ni Yulia ang kanyang makeup. At pagkatapos ay pumunta sila sa lokasyon ng kapistahan, isang club na pinangalanang Midsummer Night's Dream. Sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa pangalan ng club, alam na ng isa na ito ay kabilang sa pamilya Fitz. Ang salu-salo ngayong gabi, ayon kay Amanda, ay may mahusay na kalidad, at ang mga inanyayahan ay pawang mga matandang kaibigan ng pamilya Fitz at mga kasosyo kung kanino sila ay may mabuting koneksyon. Ang piging na ito ay ginaganap taon-taon, at pamilyar dito ang pamilya Fitz. Ngayong taon, gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Ferren, ang panganay na anak ng pamilyang Ferren sa Earth, ay nagpadala ng telegrama na nagsasabing gusto niyang sumali sa kasiyahan. Agad namang natakot ang pamilya Fitz. Hindi nila sigurado kung kapaki-pakinabang o negatibo ang hindi inaasahang pagpapakita ni Ferren. Kaya, nang malaman nilang bumalik si Alexander at ang kanyang pamilya sa Sconvia City noong nakaraang araw, iminungkahi ni Yan Ice at Clara si Amanda na imbitahan si Alexander na sumama sa kanila kung sakaling may mangyari at mapangasiwaan ni Alexander si Ferren. Kahit na hindi kayang makipagkumpetensya ni Alexander sa mga Ferren, siya ang pinakamakapangyarihang taong kilala nila. Siya ay gumastos ng bilyon-bilyon upang bumuo ng isang lungsod sa loob ng isang lungsod sa isang buwan, na binago ang istruktura ng pangunahing sentro ng Sconvia City. Mayroon bang ibang individual sa buong lungsod na makakagawa nito? Higit pa rito, nagawa niyang pumatay ng maraming miyembro ng pamilya Pearson sa Clay City habang ganap na nilalabanan ang Black Feather Order ng pamilya Pearson at nakatakas pa rin ng hindi nasaktan. Ilang tao sa Earth ang may kakayahan sa gayong mga gawa? Kabanata 902 Sino ang dapat mong piliin? Kahit na si Alexander ay hindi kasing husay ng tagapagmana ng pamilyang Ferren, ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki. Ang presensya ni Alexander ay nagpalakas ng moral ng pamilya Fitz. Lumitaw sina Alexander, Yulia, at Micah sa pasukan ng club makalipas ang kalahating oras.
Isang galit na boses ang bumungad sa kanila nang pumasok silang tatlo sa club at patungo sa main structure. Alexander. Nang lumingon ang tatlo, may napansin silang isang lalaki at isang babae na papalapit. Nag-away ang tagapagmana ng pamilya Ferren at ang body niya kanina sa amusement park. Mayroong maraming mga individual na nagsisikap na kumita ng pabor sa kanilang paligid. Nakatingin sila kay Alexander at Yulia na may curious na mga mata ngayon. Alexander, anong ginagawa mo dito? Tanong ng tagapagmana ng Ferren na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ha? Hindi ba siya ang may-ari ng Lover's Tower? Na-offend ba ni Alexander ang tagapagmana ng pamilya Ferren, kung gaano siya galit? Malamang. Nagbulungan ang ilang tao. Mabilis na naging komplikado ang mga tingin ng iba kay Alexander. Si Alexander ang tagapagmana ng pamilya Ferren. Ang isa ay ang pangunahing boss ng Lover's Tower, na ang pagkakakilanlan ay hindi kilala, ngunit malinaw na siya ay nasa itaas ng pamilya Pearson sa Clay City. At ang tagapagmana ng pamilyang Ferren, isa sa mga unang pangunahing pamilya sa North, na ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, ay flattered kahit saan siya pumunta. Sino kaya ang mananaig kung mag-away ang dalawang ito? Nagsimulang kumislap ang mga mata ng mga taong ito habang nagsasalita sila. Ang ilang mga pinsan ng ina ni Yulia na si Phaedra Lucas ay kabilang sa mga nagtangkang makakuha ng pabor sa kahalili ng pamilyang Ferren. Sina Logan, Sadia, at Jordan Lucas ay mga miyembro ng pamilya Lucas. Pareho silang nakatingin kay Alexander na may nagtatakang ekspresyon sa mga oras na iyon. Alexander, hindi ko ine-expect na ang lakas ng loob mong magpakita sa harapan ko. Tonight is a private banquet hosted by the Fitz family. I don't care if they invited you before, but you have to get lost now that I'm here. Nang makita niyang matamlay na si Alexander para makayanan siya, lalo pang nagalit ang tagapagmana ng Ferren at napasigaw siya sa mismong lugar. Nasaan ang imahe ng isang marangal na tagapagmana? Alexander hissed at him, "Who do you think you are? Just because you're here, I have to make space for you." Kahit na hindi ako inimbitahan ng pamilya Fitz, o kung walang nag-imbita sa akin, ako, si Alexander, ay maaaring pumunta kung saan ko gusto. I can come and go as I please, kahit mansyon ng pamilya Ferren mo. Ang sinumang magtangkang pigilan ako ay papatayin. Sabihin mo aalis ako. Sasabihin ko sana kahit hindi mo pa. Masyado kang hindi kasiya siya sa akin. Lumabas ka. Ano ba talaga ang sinabi mo? Gusto mo bang umalis ako? Alexander, ang handaan dito ngayon ay ang pamilya Fitz, at ang club na ito ay private property din ng pamilya Fitz, panunuyan ng tagapagmana ng pamilya Ferren. Maniwala ka man o hindi, sipain ka ng pamilya Fitz sa isang salita lang mula sa akin. Ang tagapagmana ng mukha ng pamilya Ferren ay hindi kapani-paniwalang kahindik-hindik sa puntong ito. Ang hindi pagseseryoso ni Alexander ay nagpagalit sa kanya hanggang sa puntong gusto na niyang pumatay. Alexander ngayon. Nagngangalit din ang kasama ni Alexander at nakatitig sa kanya. Lahat ng tao sa kwarto ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Nakita nilang lahat na ikinagalit ni Alexander ang tagapagmana ng pamilya Ferren. Hindi nila inasahan na parang mga planeta ang magbanggaan nilang dalawa, may mga kislap na lumilipad kung saan-saan, sa sandaling magkita sila. Bago pa matapos ni Alexander ang kanyang pangungusap, may sumigaw, dumating na ang pamilya Fitz. Lumingon ang lahat para sumilip. Napansin nila ang pagkukumpulan ng mga taong papalapit sa kanila, kasama nila si Amanda. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng maraming tao, iniisip kung sino ang pipiliin ng pamilya Fitz. Kabanata 903 ang madilim na kabayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Amanda ang unang lumapit at nagtanong, kasama sina Clara at Yan Ice na nasa likuran. Siyempre, nandun din si Jaden. Nang magtanong si Amanda, ang batang lalaki mula sa pamilyang Ferren ay nanatiling pipi, na nagbibigay ng impresyon ng isang supling mula sa isang prestihiyosong pamilya. Sa puntong ito, nagsimulang magboso ang isang kalapit na batang babae na tinatawag na Sandra, na nagsasabing, "Amanda, tama ba?
Walang ideya ang pamilya mo na fits kung paano haharapin ang mga bagay-bagay, hindi ba? Hindi mo man lang nilinis ang lugar ng maaga, alam mong darating ang ating batang si Mr. Ferren. Nag-invite ka pa ba ng kahit anong scam? Nakita ni Sandra ang kanyang sarili bilang kasintahan ng batang si Mr. Ferren, at natural na sumunod ang kanyang katayuan sa kanya, na mas mataas kaysa kay Amanda. Bilang resulta, siya ay kumikilos na parang nag-iimbestiga siya ng isang krimen noong panahong iyon. Sa totoo lang, nagkita na sila ni Amanda. Sila ay nasa parehong baitang ngunit sa magkahiwalay na kurso. Ipinanganak si Amanda na maharlika, anak ng isang malaking pamilya, at perpektong babae sa paaralan. Si Sandra naman ay napapaligiran ng sandamakmak na mga lalaki, kasama na ang mga nagmula sa malalaking pamilya, at naiinggit siya sa tuwing nakikita niya si Amanda na napapaligiran ng sari-saring mga lalaki, kasama na ang mga mula sa malalaking mga pamilya. Sa palagay niya, si Amanda ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya sa anumang paraan maliban sa ipinanganak sa isang mabuting pamilya. Siya na ngayon ang kasintahan ng young master na si Ferren, at kung gagawa siya ng mabuti, baka makapag-asawa pa siya sa pamilya Ferren. Ang pamilyang Ferren ang unang pamilya ni Nerth, isang tunay na prestihiyoso at mayamang pamilya. Ano ang ginagawa ng pamilya Fitz sa harap ng mga Ferren? Siya ay naging manugang ng pamilya Ferren, at isang salita mula sa kanya ay maaaring ilagay sa panganib ang pamilya Fitz. Wala nang magagawa si Amanda kundi ang lumuhad sa kanyang harapan at humingi ng awa sa puntong iyon. Tuwang-tuwa si Sandra nang maalala ang tagpong ito. Iminungkahi ni Sandra na magpadala ng sulat ang batang si Mr. Ferren na nagsasabing gusto niyang dumalo sa Midsummer Night's Dream Supper. Sinadya niyang pagsamantalahan ang batang si G. Ferren at ang kabantugan ng pamilya Ferren para matabyunan si Amanda at ilabas ang sama ng loob sa nakaraan. Sinong babae ng isang malawak na pamilya, anong malayong Diyos, ang hindi kailangang yumuko at yumuko sa harap ng isang taong mas nakatayo kaysa sa kanya? Ilang araw na itong pinagpapantasyahan ni Sandra, ngunit hindi niya inaasahan ang isang maitim na kabayong tulad ni Alexander na darating nang wala sa oras. Sila ay hinarap ng isang suntok bago niya maaaring gamitin ang batang Mr. Ferren upang ipakita ang off. Natigilan si Amanda nang makita niyang minumura ni Sandra ang mga riffraff at hooligans habang nakatutok kay Alexander. Dinala niya si Alexander sa kapistahan bilang panauhin, ngunit hindi niya inaasahan na magagalit si Alexander sa batang si Mr. Ferren bago magsimula ang handaan. Parehong inakala ni Sandra at ng batang si Mr. Ferren na si Amanda ay magagalit kay Alexander matapos mapansin ang pagbabago ng kanyang mukha. Si Ferren, ang young master, ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay, ang kanyang dibdib ay lamambot, at may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alexander. Maging si Jaden, na nakatayo sa tabi ni Amanda, ay may schadenfreude expression sa kanyang mukha. Walang ideya si Alexander kung gaano kataas ang langit o kung gaano kalalim ang lupa. Nakipagsapalaran pa siyang insultuhan ang young master ng pinakamakapangyarihang pamilya ni Nerth. Kahit na hindi natatakot si Alexander sa mga Pearsons, hindi nito ginagarantiyahan na makakalaban niya ang mga Ferren, na nauna sa ranggo. Si Alexander, kahit bilang isang maitim na kabayo, ay mahihirapang makipagkompetensya sa pamilyang Ferren, isang behemoth na malalim na nakatanim sa Nerth sa loob ng maraming taon. Higit pa rito, lumaki ang pamilya Ferren sa halip na lumiit sa mga nakaraang taon. Kailangan pa bang sabihin? Hinding-hindi mangangahas ang mga miyembro ng pamilya Fitz na hamunin ang batang si Mr. Ferren. Buhay ang silid sa pag-uusap. Ngumisi si Logan at idinagdag, oo naman. Malakas si Alexander, pero sa mata lang natin. Wala siya sa paningin ng mga Ferren. Kabanata 904 na pagpapalakas ng kumpiyansa. May isang lumang kasabihan na nagsasabing, palaging may patunay sa lahat ng ginagawa ng lahat. Masyadong maraming pagkakamali si Alexander, at ngayon ay mahuhulog siya sa mga kamay ng young master ng pamilya Ferren. Karapat-dapat siya. Sino siya sa tingin niya, laging umaarte na parang siya ang pinakamahusay sa mundo. Sina Sadia, Jordan, at iba pa ay lumahok sa kasiyahan. Kakagalaw lang ni Amanda.
Lumakad siya pasulong, humarap kay Alexander at Yulia, at magalang na sinabi, Mr. Tomas, Miss Sue, mangyaring huwag kang tumayo dito. Sumama ka sa akin at maaari tayong mag-usap sa loob. Boom! Lahat ng tao sa kwarto ay nagulat. Ano ang nangyayari? Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Si Amanda, ang binibini ng pamilya Fitz, ay talagang hindi pinapansin ang presensya ng pamilya Ferren at hinihiling sa loob nina Alexander at Yulia na mag-usap. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Amanda, ano ba talaga ang ginagawa mo? Natakot si Jaden nang makita ang gawin ni Amanda at agad itong tinanong ng mabangis. Nawala ka na ba sa isip mo? Are you trying to offend the Ferren family's young master for that guy? Dati, patuloy na ipinagtanggol ni Amanda si Alexander nang dalhin niya ang kontrata ng pamilya Lucas sa kanilang himpilan ng Fitz Corporation para pirmahan. Mabuti iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Fitz ay hindi nagdusa ng pagkawala. Mabuti iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Fitz ay hindi nagdusa ng pagkawala. Ngunit ngayon ay nakikipag-ugnayan sila sa mga miyembro ng pinakamakapangyarihang pamilya ni Nerth. At nakatayo pa rin si Amanda sa gilid ni Alexander. Magkakaroon pa kaya ang pamilya Fitz sa Nerth kung galitin nila ang pamilya Ferren at ginamit ang kanilang mga koneksyon? Bago pa makapag-react si Amanda, pinarusahan siya ng batang Panginoon ng pamilya Ferren. Amanda, pagod ka na bang mabuhay, o pagod ka na bang mabuhay ang pamilya Fitz mo? Ngayon lang nilinaw ng girlfriend ko na dapat mong sipain ang ruffian na yan, Alexander, pero lalaban ka sa kanya. Ako ba ay binabaliwala mo, o ang aming pamilya Ferren? Halos hindi mabata ang galit sa kanyang puso. Sa kanyang pananaw, dapat sundin ng lahat ng mayayamang pamilya ni Nerth ang kanyang mga dikta. Sinabihan niya si Amanda na sipain si Alexander palabas, at dapat ginawa ito ni Amanda nang walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, hindi lang siya pinansin ni Amanda, kundi hinimok pa niya si Alexander na magsalita sa loob ng club na nasa harapan niya. Ito ay isang tahasang provocation. Ay, hindi. Ito ay lubhang nagpapalubha. Hindi ko inaasahan na hindi mo papansinin ang pamilya Ferren, Amanda. Gusto mo ba talagang maging kaaway ng pamilya Ferren? Si Sandra, isang dalaga, ang nagbigay ng gatong sa apoy. Sandra, is it your place to talk about my business with the Ferren family? Napangisi si Amanda. Binuhat ka ba nila sa isang palengkon? Kung naguguluhan si Amanda kung bakit napagdesisyonan ng young master ng pamilyang Ferren na dumalo sa kapistahan ng pamilya Fitz, medyo disente ang ideya niya nang makilala niya si Sandra. Naalala ni Amanda ang paninira sa kanya ni Sandra noong mga estudyante pa sila. Ang ilan ay pangit na paninirang puri, ang ilan ay puro imbensyon, ngunit ang lahat ay udyok ng selos. Sisipain niya si Amanda at sisirain ang kanyang reputasyon. Pero hindi mapakali si Amanda na makipagdebate sa ganyang kakulaitan noon. Si Sandra ay naging young master ng nobya ng pamilya Ferren pagkaraan ng maraming taon, at sinadya pa niya itong itinulak na dumalo sa espesyal na piging ng pamilya Fitz. Maliwanag, sinadya niyang ipagmalaki ang kapangyarihan ng pamilya Ferren sa harap ni Amanda. Baka kinailangan pang lunukan ni Alexander ang kanyang pride at tiisin ang kahihiyan ni Sandra kung hindi siya dumalo sa luncheon ngayong gabi. Pero ngayong nandito na si Alexander, mas naging confident siya. Kabanata 905 lumabas ang puot mula sa lupa. Kahit na hindi kayang talunin ni Alexander ang pamilya Ferren ng Clay City, mayroon siyang higit sa sapat na kapangyarihan upang makipagkompetensya sa kanila. Higit pa rito, nalaman niya sa pamamagitan ni Clara na sina Shane at Jeffrey ay minamaltrato si Micah upang makakuha ng pabor sa isang makapangyarihang pamilya sa Eastern Alvonia. Pinatay ni Alexander sina Shane at Jeffrey ng direkta sa kanyang galit, at ang kilalang pamilyang iyon ay nawala sa parehong araw. Bagamat hindi siya sigurado kung nagmamalabis siya, walang usok kung walang apoy. Kung si Alexander ang tunay na may pananagutan sa pagkamatay ng kilalang pamilyang iyon sa Eastern Alvonia, ipinahiwatig nito na ang autoridad ni Alexander ay nalampasan ang kapangyarihan ng pamilya Ferren. Dumating si Alexander sa kapistahan ngayong gabi para lamang sa kanya. Sa pag-aakalang may lihim na layunin ang pamilya Ferren,
dumating siya upang suportahan ang pamilya Fitz. Sa puntong ito, hindi ba siya magiging taksil at hindi karapat-dapat kung hindi siya tatayo kay Alexander? Amanda, please wag kang masyadong lumayo. Si Sandra, nang makitang patuloy na minamaliit siya ni Amanda, ay nagalit at nangarap na sana ay makalmat niya si Amanda. Mr. Ferren. Kinailangang titigan ni Sandra si Mr. Ferren na may kaawa-awang ekspresyon dahil wala siyang tiwala. Mapait na sumangot si G. Ferren at sinabi kay Amanda, Amanda, maaari mong huwag pansinin si Sandra, ngunit isa ako sa mga tagapagmana ng pamilya Ferren. Hindi mo ba ako iginagalang? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Itapon kaagad si Alexander at ang kanyang pamilya. Galit na nakatitig si Mr. Ferren kay Alexander habang nagsasalita. Tila binili ni Beckham ang mga salita ni Alexander at itinapon siya at si Sandra sa labas ng amusement park sa harap ng napakaraming tao sa maghapon, na pinilit na mawala ang kanyang mukha. Gusto niyang maghayganti ngayon, na sip-a ng pamilya Fitz si Alexander, para matikman niya ang kahihiyan. Nairita si Sandra nang marinig ang mga pahayag ni Mr. Ferren, ngunit wala siyang pakialam dahil kailangan niyang turuan si Amanda. Amanda, narinig mo ba iyon? Gusto ni Mr. Ferren na itapon mo sila. Ferren na mga tao. Patay na ba kayong lahat? Hindi niyo ba naririnig na may nangyayari dito? Bulalas ni Jaden bago pa makasagot si Amanda. Isang malaking grupo ng mga bodyguard na naka-black suit ang sumugod sa sandaling mawala ang boses ni Jaden. Bilis, itapon mo ang lalaking ito, ang kanyang asawa, at ang anak sa kalye sa pasukan. Tanong ni Jaden. Dati, nang pumirma si Alexander sa kontrata, sinadya niyang samantalahin ang sitwasyon para makuha si Yan Ice. Sinira ni Alexander ang kanyang diskarte sa isang pangungusap nang malapit na siyang magtagumpay. Hinamak niya si Alexander simula noong araw na iyon. Isinasaalang-alang niya ang pagganti laban kay Alexander, ngunit kalaunan ay natuklasan na si Alexander ay hindi lamang isang napakatalino na martial artist, ngunit siya rin ang may-ari ng Lover's Tower. Ang dalawang bagay na ito ay parang dalawang bundok na hindi madaanan sa harapan niya. Lumakas ng husto si Alexander kaya hindi niya kayang saktan siya, kaya naitago lamang niya ang kanyang galit sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang hidwaan sa pagitan ni Mr. Ferren at Alexander ay nagdulot ng puot sa kanyang puso. Sa suporta ng pamilya Ferren, kahit napatayin niya si Alexander, walang malaking kahihinatnan. Ngayon ang perpektong oras para sa kanya upang isagawa ang kanyang paghihiganti kay Alexander. Siyempre, hindi lang siya ang nasa eksena. Naroon din sina Logan, Sadia, at Jordan. Lahat sila ay may schadenfreude look sa kanilang mga mukha nang makita nila si Alexander na malapit ng itapon. Kabanata 906 na tingnan natin kung paano kanya trituhin. Bastos. Sigaw ni Amanda nang nakahanda na ang mga bodyguard na palibutan si Alexander. Jaden, nandito na ako. Ikaw na ba ang mag-utos? Tanong niya. Amanda, napakalayo ng pupuntahan mo. Nagdilim ang mukha ni Jaden, ngunit wala siyang kapangyarihan. Walang pag-ikot iyan. Namana ni Amanda ang karamihan sa awtoridad ng pamilya Fitz. Bilang panganay na anak ng pamilya Fitz, isa lamang siyang figurehead. Walang pakialam si Amanda sa kanyang iniisip. She added, Young Mr. Ferren, we welcome you with open arms to our Fitz family's private banquet. Gayunpaman, si Mr. Tomas ay isang natatanging panauhin na personal kung inimbitahan, at umaasa akong ang Young Mr. Ferren ay maaaring magpakita ng ilang pagpaparaya at pigilin ang layuning gawing mahirap ang mga bagay para sa aming pamilya Fitz. Ikaw. Ang batang Panginoon ng sambahayan ng Ferren ay tila kumain ng dumi. Hindi niya inasahan na si Amanda ay nasa tabi ni Alexander kahit na ginawa niyang malinaw ang kanyang posisyon. Hindi siya naniniwalang talagang magugulo ni Amanda ang pamilya Ferren para kay Alexander. Ang mga pahayag ni Amanda ngayon ay nagpapahiwatig na siya ay nag-iingat sa pamilya Ferren. Kaya't ang batang Panginoon ng pamilya Ferren ay mabilis na nakabawi, pinipigilan ang kanyang galit, at sinabi kay Amanda, Amanda, hayaan mo akong linawin. Kung si Alexander ay nasa pribadong piging ng pamilya Fitz mo ngayong gabi, wala ako. As long as I'm here,
Bawal siyang pumasok sa clubhouse through the front door. Ikaw ang magdesisyon. Isa itong desisyon sa pagitan ng dalawang posibilidad, at nasabi na niya ang kanyang kagustuhan. Si Amanda ang may huling sinabi. Ang young master naman ng pamilya Ferren ay tiyak na pipiliin siya ni Amanda. Dahil ang pagpili sa kanya sa kasong ito ay katumbas ng paglipat ng panig at pagpanig sa kanya. Sa ganoong sitwasyon, hindi siya magiging unfair sa pamilya Fitz. Sa madaling salita, makakaakyat ang pamilya Fitz sa mataas na sangay na ang pamilyang Ferren sa pamamagitan niya. Si Amanda Fitz ay isang negosyanteng namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Fitz. Dapat ay maisip niya ito. Siyempre, hindi lang ang young master ng pamilya Ferren, kundi ang lahat ng nasa kwarto, inisip na sinusubukan lang ni Amanda na balansehin ang magkabilang pananaw. Walang alinlangan na muling pag-iisipan ni Amanda ang kanyang opinyon at tumayo kasama ang batang Panginoon ng pamilya Ferren ngayong naipahayag na niya ang kanyang saloobin. Tulad ng inaasahan ng lahat na mapahiya si Alexander, umiling si Amanda at malamig na sinabi sa young master ng pamilya Ferren, dahil hindi mapagparaya ang batang si Mr. Ferren, hilingin ko lang na umalis ka. Ano? Naghahabulan ang iniisip ng lahat. Nagulat silang lahat nang magsalita si Amanda ng ganoon. Ang pagpapaalis sa young master ng pamilya Ferren ay katumbas ng pang-iinsulto sa kanya. Amanda. Ang kabataang Panginoon ng sambahayan ng Ferren ay parehong namangha at nagalit. Si Amanda, isang miyembro lang ng pamilya ni Fitz, paano niya ito mamahalin ng ganito? Ito ay lubos na katawa-tawa. Amanda, mali ba ang nainom mong gamot, o sinapak ng asno ang ulo mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Nakatayo sa harap namin ang young master ng pamilya Ferren mula sa Clay City. Namula ang pisngi ni Jaden sa takot. Kung gusto mong mamatay, huwag mong hilahin pababa ang buong pamilya Fitz kasama mo. Mabubuhay kaya ang pamilya Fitz natin sa North kung nasaktan natin si young Mr. Ferren? Alam kong hindi uubra sa iyo ang mga salita ko, pero kapag nalaman ito ng lolo mo, tingnan natin kung paano kanya pakikitunguhan. Pagkasabi nito, inilabas ni Jaden ang kanyang telepono at tinawagan ang patriarch ng pamilya Fitz, si Walter. Nang marinig ang mga komento ni Jaden, bahagyang lamambat ang mukha ng young master ng pamilya Ferren. Lumilitaw na hindi lahat sa pamilya Fitz ay mayabang. At least, si Jaden na nasa harapan niya ay nag-iingat sa pamilya Ferren. Iyon ang mindset ng isang kilalang lokal na pamilya. Kabanata 907. Kailangan bang sabihin ito? Si Amanda ay isang junior na miyembro lamang ng pamilya Fitz. Hindi siya makapagsalita para sa buong pamilya. Walang alinlangan na bubuti ang sitwasyon kapag dumating na ang pinuno ng pamilya Fitz. Nang makita ng mga nanunood na tinawag ni Jaden si Walter, nagsimula silang magbulungan. Naaalala ko si Amanda na kilala si Alexander at ang kanyang asawa dati. Siya ang ahente para sa kanilang mga proyektong pangtanggal ng pekas at pagpapabata ng cream. I'm guessing Amanda made a lot of money from these two projects, which raised her status in the Fitz family. That's why she's been favoring Alexander. But she's so short-sighted. The freckle removal and rejuvenating cream projects is popular and profitable, but if she offend the Ferren family, let alone earn, it's doubtful she'll survive. Ang mga babae ay mahaba ang buhok ngunit kulang sa talino. Ang napakalaking negosyo ng pamilya Fitz ay hindi dapat ipaubaya sa kanya upang pamahalaan. Ayos lang, hindi ba ang panganay na anak ng pamilya Fitz ang tumawag sa matandang master? Hindi ba magiging malinaw ang sitwasyon kapag dumating na ang matandang amo? Nagkaroon ng pag-asa sina Logan, Jordan, at ang iba pa matapos marinig ang mga komento ng karamihan. Si Amanda, naniniwala sila, ay madaling mag-react dahil siya ay isang babae, habang ang matandang Panginoon ng pamilya Fitz, na nakita ang mga tagumpay at kabiguan ng mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, ay isang matandang sorrow na hindi gagawa ng mga hanggal na desisyon batay sa pansariling damdamin. Wala na sina Shane at Jeffrey, at habang hindi nila alam kung bakit, pakiramdam nila ay may kinalaman ito kay Alexander. Higit pa rito, nang bumalik si Yulie sa pamilya Lucas dati,
Naisip ni na Logan at Jordan na sina Yulia at Alexander, isang tagalabas, ang nag-alis ng ari-arian na orihinal na sa kanila, kaya't palagi silang nagtatampo ng sama ng loob kay Alexander. Hindi nila kayang tumayo at panuurin si Alexander na nagdurusa o marahil ay mamatay. Naiintindihan nilang nasa sabik silang panuurin ang kakilakilabot na wakas ni Alexander ngayong lumitaw na ang taong ito, at siya ay mula sa unang malaking pamilya ni Nerth. Nagkaroon ng abala sa entranceway pagkatapos ng ilang oras. Pagkatapos ay narinig nilang sabay-sabay na sumisigaw ang mga security guard sa pintuan, ang matandang master. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng ingay. Napansin nilang pumasok si Walter, ang matandang amo, na may dalang tungkod, kasama ang ilang miyembro ng pamilya at maraming matipunong bodyguard. Nang makita ni Jaden si Walter, nagmamadali siyang lumapit at labis na inilarawan ang nangyari kanina. Tumango si Walter nang walang sinasabi matapos marinig ang mga pahayag ni Jaden. Mukhang may iniisip siya. With a superior air, the Ferren family's eldest son added, "Walter, nakita mo na ang ginawa ng apo mo. Turn mo na ngayon para magbigay ng pahayag. Ang buhay o kamatayan ng pamilya Fitz ay nasa iyong mga kamay na ngayon." Ang mga miyembro ng pamilya Lucas, pati na rin ang isang babae na nagngangalang Sandra, lahat ay napatingin kay Alexander at Amanda na may schadenfreude nang marinig nila ang kanyang mga salita. Si Sandra, partikular, ay nginisyon si Amanda, na nagsabing, "Amanda, hindi ka magkakagusto sa lalaking may asawang ito na nagngangalang Alexander, hindi ba? Ngayong nandito na ang padre de pamilya mo, gusto kong makita kung paano mo patuloy na inaabuso ang kapangyarihan mo para protektahan ang pangarap mong manliligaw." Ang kakayahan ni Sandra na manipulahin ang katotohanan at paninirang puri kay Amanda ay hindi hamina sa paglipas ng mga taon. Ngunit bago pa makasagot si Amanda, diretsyong tinitigan ni Walter ang panganay na anak ng pamilya Ferren at tinanong, "Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Ferren. Anong klaseng paninindigan ang gusto mong gawin ko? If I remember correctly, wala ka sa guest list para sa handaan ngayong gabi, di ba? Siyempre, kung pumunta ka dito para kumilos, natural na tatanggapin ka ng pamilya Fitz namin, pero ngayon na hindi ka lang gumagawa ng gulo kundi nakikipag-away ka pa sa kagalang-galang na bisita ng pamilya Fitz natin, anong klaseng ugali sa tingin mo? Kailangan ba talagang sabihin ito?" Kabanata 908 mangyaring pumasok, Mr. Tomas. Hindi ibig sabihin na ang pamilya Ferren ang pinakakilalang pamilya ni Nerth ay dapat matakot sa iyo ang lahat. Ang ilang mga tao ay gustong ipakita ang kanilang kayamanan, habang ang iba ay mas gusto itong itago. Marahil ang pamilya Ferren ay ang pinakakilalang pamilya lamang sa ibabaw, at ang tunay na kapangyarihan sa Nerth ay nasa ibang lugar. Si Walter, habang gumagamit ng tungkod, ay nagsalita ng buong sigla at walang pagkamagalang. Ang pamilya Lucas at si Sandra ay lahat ay natigilan ng hindi mailarawan nang marinig nila ang kanyang mga pahayag. "Lolo, paano mo nagawa?" Nanlaki ang mga mata ni Jaden na parang mga platito. Hindi niya inaasam na si Walter ay umaayon sa ugali at paninindigan ni Amanda. At tuluyang natarante si Axel. Inaasahan niyang makilala ni Walter kung sino ang mas mahalaga, ngunit hindi niya inaasahan na mas bastos pa si Walter kaysa kay Amanda. Siya ay isang hindi tinatanggap na panauhin, ngunit si Alexander ay isang iginagalang na panauhin na inimbitahan ng pamilya Fitz. Ito ba ay isang deklarasyon? Ito ay isang direktang sampal sa mukha. "Walter, naumay ka na yata. Ang buo mong pamilya Fitz ay nauupos na." Galit na nagmura si Axel. "Sandra, Ferren na. Dahil ang Ferren family ang pinaka-prominenteng family ni Nerth ay hindi lahat ng tao ay dapat sa iyo. Ang ilang mga tao ay gustong ipakita ang kanilang yaman, habang ang iba ay mas pinipiling itago ito. Marahil ang Ferren family ay tanging ang pinakakilalang pamilya sa Surfos, at ang tunay na kapangyarihan sa Nerth ay nasa ibang lugar." Si Walter, habang gumagamit ng okon, ay nagsalita ng buong lakas at walang pagkamagalang. Ang pamilyang Lucas at Sandro ay natigilan ng hindi mailarawan nang marinig nila ang kanyang mga pag-iwas. "Grandpo, paano mo nagawa?" Nanlaki ang mga mata ni Jaden na parang mga saucer.
Hindi niya napansin na inalis ni Walter ang aptitude at stance ni Amondo. At si Axel ay lubos na naguguluhan. Inisip niya si Walter na kilalanin kung sino ang mas mahalaga, ngunit hindi niya inaasahan na mas bastos pa si Walter kay Amondo. Siya ay may hindi gustong bisita, ngunit si Alexander ay may respetadong bisita na inimbitahan ng pamilya ng Fitz. Ano ang declaration na ito? Ituus o direktang slap sa foes? Walter, I think you've gone senile. Your whole damn Fitz family has gone senile. Nagmumura si Axel. Sandro, tara na. Huwag kang magalit, Mr. Axel. Hindi nararapat na ilagay sa panganib ang iyong kalusugan sa pamilya Fitz. Mabilis na sumunod si Sandra sa pagtatangkang patahimikin siya. Unti-unting natauhan ang mga nagmamasid habang pinagmamasdan nilang umalis si Axel na may kahihiyan na ekspresyon. Ang kanilang mga titig kay Alexander ay puno ng kawalan ng katiyakan sa oras na iyon. Ang lahat ay hulaan ang tungkol sa pambihirang pinagmula ni Alexander at kung ikagagalit ni Walter ang batang Panginoon ng pamilya Ferren para sa kanya. Hindi siya dapat magkaroon ng ganoong kapangyarihan kahit pa siya ang may-ari ng Lover's Tower. Si Walter naman ay hindi mapakali na magpaliwanag sa kanila. You good for nothing, bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Mr. Tomas? Pinarusahan niya si Jaden. Bakit ako hihingi ulit ng tawad sa kanya, Lolo? Hindi nasisiyahang bamulong si Jaden. Ano ba talaga ang sinabi mo? May lakas ng loob ka bang sabihin ulit? Iniabot ni Walter ang kanyang tungkod. Mabilis na yumuko si Jaden sa harapan ni Alexander at sinabing, Mr. Nagkamali ako kanina, Tomas. Please accept my apologies. Hindi man lang siya binigyan ng sulyap ni Alexander. Sa takot sa galit ni Alexander, sinaway muli ni Walter si Jaden, na nagsasabing, maligaw ka. Umiwas sa landas ni Mr. Tomas. Aalis na ako, aalis na ako, aalis na ako. Jaden, na sa pangkalahatan ay ang pinakakinatatakutan ng Walter, bolted. Mas gusto niyang tumakas sa lugar. Bakit gusto niyang manatili? Pagkaalis ni Jaden, lumapit si Walter ng ilang hakbang at ngumiti kay Alexander, Mr. I apologize for my kawalan ng disiplina, bato. Mangyaring huwag itong personal. Magsisimula na ang piging, Mr. Tomas. Please come in. Okay. Bahagyang tumango si Alexander at sumunod kina Micah at Julius sa club. Pakiramdam niya ay isang pag-aaksaya ng hininga na makipag-usap sa mga individual na tulad ni Jaden. Gayunpaman, sina Walter at Amanda ay palaging napakamagalang sa kanya, at habang ang parirala ay napupunta, ang isa ay hindi nangingiti, kaya pinili niyang huwag magtanim ng sama ng loob kay Jaden. Pumasok si Alexander at ang iba pa sa banquet hall sa entrance ng club. Galit na sinisipan ni Axel ang isang pulang Ferrari. Walter, Alexander, at Amanda. Binabaliw mo ako. Galit na sigaw ni Axel, na nagpapahayag ng sama ng loob. Chapter 909 na bakit wala pang dumarating. Ngayon ang pinakamahirap na araw ng kanyang buhay. At lahat iyon ay salamat kay Alexander. Damn you, Alexander, papatayin kita. Galit na tinapakan ni Axel ang kanyang sports car. Bagamat hinamak niya sina Walter at Amanda, labis niyang hinamak si Alexander. Nais niyang magkaroon siya ng kakayahang putulin si Alexander at ikalat ang kanyang mga abo. Si Sandra, na tumabi sa kanya, ay sobrang takot na aliwin siya. Kung nasangkot siya noong nagalit ang young master ng Ferren household, matindi ang kahihinatnan nito. Lalo na kung iisipin niyang ideya na dumalo sa pribadong hapunan ng pamilya Fitz ngayon. Hindi naglakas loob si Sandra na guluhin si Axel ngayon. Tumunog ang telepono ni Axel sa kanyang bulsa nang malapit na siyang pumutok. Sino ang tumatawag sa akin ng ganitong oras? Galit na nagmura si Axel na handang hampasin ang tumatawag. Nang makita niyang nag-flash ang pangalan niya sa screen, agad siyang nanlambot. Dahil ang tumatawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang lolo, ang patriarch ng pamilya Ferren na si Eric. Not to mention na si Eric ang #1 businessman sa Earth. Sa isang mas malaking sukat, siya ay walang alinlangan na kabilang sa mga pinakamahusay.
Kapag bumahing ang Dragon King, umuulan sa kaharian ng tao, sabi nga ng kasabihan. Katulad nito, kung bumahing si Eric, magbabago si Nerth. Tinatawag ba siya ng kanyang lolo sa sandaling ito para sa isang mahalagang dahilan? Naguguluhan si Axel, ngunit hindi siya naglakas loob na huminto. Pinilit niyang magpahinga at sinagot ang telepono. Lolo, hinahanap mo ba ako? Manam, balita ko nasa Scanvia City ka. Nandito din ako. Hindi narinig ni Sandra ang natitirang dialogo, ngunit napansin niyang tumango si Axel at pagkatapos ay natuwa. Nagliwanag ang mukha ni Axel nang ibaba niya ang telepono. Hindi katakataka na ang brat ay napakayabang, kumikilos na parang walang talo. Siya ang pinuno ng Nerth. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit pareho si Beckham at Walter ay natatakot sa kanya. Maaaring sila ay takot sa kanya, ngunit hindi ang aming pamilya Ferren. Kung mas malakas ang hangin, mas mataas ang puno. Alexander, bata ka pa at tumaas sa posisyon ng Chief of Nerth. Ito ay isang kahangahangang tagumpay, ngunit hindi mo alam kung paano panatilihin ang isang mababang profile. Magiging malungkot ang iyong wakas. Ngumisi si Axel habang papalapit sa pinto ng club. 9:00 ng gabi. Bumalik si Alexander at ang kanyang pamilya sa kanilang Lovers Tower Suite. Sir, Madam, inayos ko na ang lahat para sa investment conference, ulat ni Graham, na may bitbit na salansan ng mga dokumento. Ito ay magaganap sa loob ng 3 araw sa Lovers Hall ng Our Lovers Tower. Ito ang plano at schedule ng investment conference para sa araw na iyon. Kinaweya ni Alexander ang kanyang kamay at sinabing, dahil binigyan ka ni Yulia ng buong responsibilidad, hindi ko natitingnan ang mga bagay na ito. Pagdating ng big day, andan kami ni Yulia, at ikaw na ang bahala, di ba? Sige, sir, ako na ang bahala sa follow-up na mga usapin. Inagaw ni Graham ang mga dokumento at naglakad palayo. Pagkaraan ng 3 araw, dumating si Alexander sa pinakamalaking Lovers Hall ng hotel, na sinamahan ni Yulia at Micah, gaya ng plano kasama si Graham. Sir and Madam. Nagmamadaling lumapit si Graham nang makita niya si Alexander at ang kanyang pamilya. Kinaweyan si Alexander nina Amanda at Yan Ice na kausap lang ni Graham. Naguguluhan na tanong ni Alexander kay Graham, hindi ba ngayon ang Lovers Tower Investment Conference? Bakit walang dumarating ng 9:00? Kabanata 910 ang tunay na tagumpay. Mukhang may sasabihin si Graham. Napabuntong hininga si Amanda at sumagot, Mr. Tomas, maraming tao ang nag-sign up para dumalo sa investment conference ngayon. Gayunpaman, ang pamilya Ferren ay biglang naglabas ng panloob na anunsyo 2 araw na ang nakakaraan, na hinihiling na ang lahat ng mga mangangalakal sa Scanvia City ay pigilin ang pagsali sa business circle ng Lovers Tower. Kung hindi, magkakasama silang i-boycott ng lahat ng industriya sa ilalim ng pamilyang Ferren. Bakit ang mga Ferren na naman? Nagsikip ang mga estudyante ni Alexander. Maliban sa ilang mga squabbles kay Axel 3 araw na nakalipas, wala siyang malaking hindi pagkakasundo sa mga Ferren. Sinamantala kaya ni Axel ang lobo na utos ng pamilya para makaganti sa kanya. Masyadong maraming problema iyon. Gayunpaman, gaano man kalakas ang momentum, sa kanyang paningin, isa lang itong clown. Isang gulat na sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto nang magsasalita na si Graham. Mr. Curray, napakaraming tao sa labas na nagsasabing sila ay mula sa pamilyang Ferren at Hernandez. Ng Clay City. Mr. Tomas, andito ka rin. Napasigaw sa takot ang sekretarya ni Graham. Isang malaking grupo ng mga individual ang pumasok mula sa pinto bago niya maipagpatuloy ang kanyang pangungusap. Ang squad ay pinangunahan ng walang iba kundi si Axel, ang panganay na anak ng pamilya Ferren. Hahaha, Alexander, anong pakiramdam ng mag-isa? Humagalpak ng tawa si Axel. Ngunit hindi ito ang iyong pinakamasamang sandali. Malapit mo nang makilala ang hari ng impyerno. Pagkatapos mong mamatay, ako ang magiging master dito. By then, I'll have invited all the merchants in Scanvia City to our Ferren family's investment conference. Proud at panatag si Axel na parang nanalo na.
Ang aktwal na nagwagi ay ang taong huling tumawa. Pinahiya siya ni Alexander 3 araw na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay nag-counterattack siya at naibalik ang kanyang dignidad. Mapapantayin kaya ni Alexander ang katayuan ng pamilyang Ferren sa puso ng mga mangangalakal ng Scanvia City, gaano man siya kalakas. Ang mga mangangalakal na iyon ay hindi nang ahas na dumalo sa kumperensya ng pamumuhunan ni Alexander dahil sa isang utos. Sino ang mas mataas at sino ang mas mababa? Hindi ba halata? Si Elaine, na nakaupo sa tabi niya, ay sumulyap kay Alexander na may galit, nanunuya ang mga mata. Nang mapansin niya si Amanda sa tabi ni Alexander, sarkastikong sinabi niya, "Sabi ko, Amanda, at kayong dalawa sa tabi mo, may balak ba kayong tahakin ang maling landas?" Nilinaw ng ating Axel na ang sinumang maglakas loob na dumalo sa investment conference ng Alexander ay hindi ginagalang ang ating pamilyang Ferren. Ang presensya mo ba dito ngayon ay nagpapahiwatig na lantaran mong tinututulan ang pamilya Ferren? Walang ideya si Elaine na si Amanda, Yan Ice, at Clara ay magiging matapang na lumapit. Kung tutuusin, naisip niya na sa mata ng makapangyarihang pamilyang Ferren, ang mga tulad ni Amanda ay hindi hihigit sa mga langgam. Nang matapos magsalita si Elaine, may lumabas na 2 tao mula sa napakaraming tao sa likod nila ni Axel. Nandoon ang mga magulang ni Yan Ice. Nauna na silang nakatagpo ni Alexander nang i-deploy sila bilang mga kalasag para kay Yan Ice. Ang ina ni Yan Ice, si Elaine, ay malumanay na sumagot kay Elaine, "Miss Gill, ang aking anak na babae ay nabulag ng mantika at tumakbo upang dumalo sa champagne na kumperensya ng pamumuhunan. Naguguluhan siya, pero hindi ibig sabihin na naguguluhan ang pamilya naming Mason. Huwag po kayong magalit. Iuuwi ko po siya at pagnilayan ko ang kanyang mga kilos ngayon." Sinigawan ni Elaine at ng asawa niyang si Micah si Yan Ice habang nagsasalita, "Yan Ice, tumigas na ba ang mga pakpak mo? Do you dare to make decisions for the Mason family at this time?" Kabanata 911 matagal nang naglaho. Araw-araw ay wala kang silbi, nagpapakatanga sa bayan. Iuwi mo na ngayon ang iyong umaatake. Titingnan namin kung paano ka namin haharapin ngayong gabi. Sigaw ni Elaine kay Alexander at iniikot ang mga mata. Ano ito tungkol sa paglalakad sa paligid ng bayan? Ang kanyang galit ay malinaw na nakadirekta kay Alexander. Sinadya nilang gamitin ang kasal ni Yan Ice para isulong ang panlipunang hagdan ng pamilya Pearson, ngunit nabigo ni Alexander ang kanilang mga plano. Ibinase nila ang lahat ng kanilang mga adhikain na sumikat kay Alexander matapos matuklasan na mas mataas pa ang kanyang posisyon. Ngunit wala silang ideya na magpo-propose si Alexander kay Yulia sa harap ng buong Scanvia City. Noon lang nila naintindihan na si Alexander ay talagang isang ruse na ginawa ni Yan Ice para palabasin. Si Micah at Elaine ay napalitan ng galit sa isang iglap. Ngunit, dahil sa awtoridad ni Alexander, marami ang natakot na ipahayag ang kanilang sama ng loob. Pinagalitan na ngayon ni Alexander ang young master ng pamilya Ferren. Kahit na siya ang may-ari ng Lover's Tower, hindi niya kayang makipagkumpetensya sa pinakamakapangyarihang pamilya ni Nerth. Siyempre, hindi lang sina Micah at Elaine ang nakikilalang mga tao na sumusunod sa mga Ferren. Si Logan at Jordan ay nanunuya din kay Alexander. Hindi siya nang ahas na habulin si Alexander ng diretsyo, sa halip ay bumaling kay Clara at tumahol, "Clara, how dare you stand with Alexander? Naniniwala ka ba na ako, bilang pinuno ng pamilya Lucas, ay magpapalayas sa iyo?" Nagdilim ang ekspresyon ni Clara, at tinitigan siya ni Amanda at Yan Ice nang may alarma. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Clara at mariing sinabi, "Dito ako tatayo. Kung gusto mo akong paalisan, Tio, gawin mo ang gusto mo. Kung tutuusin, sa akin, matagal nang mahina ang pamilya Lucas." Clara. Hafang at nanlilisik si Logan dahil sa sobrang galit niya. Naniniwala siya na nilaro niya ang kanyang trump card, ngunit hindi niya inaasahan na mananatiling hindi mapakali si Clara. Mas maaga niyang putulin ang relasyon sa pamilya Lucas kaysa iwan si Alexander. You think I wouldn't dare? I hereby declare that you, Clara, are no longer a member of our Lucas family.
Mabuhay ka man o mamatay, wala na itong kinalaman sa atin simula ngayon. Hindi interesado ang mga mata ni Clara nang marinig ang mga komento ni Logan. Maging ang buhay ng mga kamag-anak ay maaaring isakripisyo para sa kapakanan ng pamilya. Ang ganitong pamilya ni Lucas ay mas maganda kung wala sila. Si Yan Ice, na nakatayo sa malapit, ay nabuhayan ng loob sa solidong kilos ni Clara at sinabi niya kina Elaine at Micah, "Mom, Dad, I trust Mr. Tomas." Kahit ang pamilya Ferren ay walang magawa sa kanya. Hindi mo kailangang matakot. Tumahimik ka. Takot na takot sina Elaine at Micah bago natapos ni Yan Ice ang kanyang pangungusap. Nanatili ang anak ng pamilya Ferren. Hindi ba talaga masasaktan si Yan Ice kung sasabihin niya ito? Yan Ice, may 3 segundo ka para dalhin ang asterisk S mo dito ngayon, o itatatak na kita bilang anak ko simula ngayon. Sa isang mabangis na panlilisik sa kanyang mga mata, nagmura si Elaine. Nairita si Yan Ice sa mga pahayag niya. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso at malamig na tumugon, "Oo, sa iyong paningin, hindi ako naging anak na babae, ngunit isang bargaining chip na maaaring magpatanyag sa pamilyang Mason. Para sa iyong kayamanan at kaluwalhatian, para sa kinabukasan ng aking kapatid, tinatrato mo ako bilang isang kalakal, dinadala ako sa palengke ng kasal upang makipagpalitan. Kailan mo pa ba tinanong ang opinyon ko? Kailan ka pa naging interesado sa iniisip ko?" Kabanata 912 Eric, ang ulo ng pamilya Ferren. "So, you're saying na kapag hindi ako nakinig sa'yo ngayon, you'll cut ties with me, yun ba? Fine, I will give you your wish. Simula ngayon, Yan Ice, will consider myself as if I spew from a crack in a rock, never having parents like you. Ikaw, 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 ikaw ay suwail na anak." Halos mawala ng malay sina Elaine at Micah on the spot. Gamit ang suporta ng pamilyang Ferren, tinuro nila si Alexander at nagmura, "Alexander, na-brainwash mo ba si Yan Ice namin? Kasuklam-suklam at walang hiyang kontrabida, may asawa't anak ka na, pero gusto mo pa ring saktan ang ating Yan Ice." Mr. Ferren, ang taong ito ay mayaman at nang-aapi ng mga lalaki at babae sa Scanvia City, lumalabag sa batas. Ngayon ay umaasa kami na susuportahan mo kami at turuan siya ng leksyon. Dapat gawin mong wala siyang matitirahan sa buong Earth. Nandyan din sina Amanda at Clara. Naging ganito na ang ating Yan Ice, at dapat may tampo sila dito. Huwag na huwag mong pakakawalan ng sinuman sa mga taong ito. Malungkot ang mukha ni Eric nang makita niya sina Clara at Yan Ice na sabik na putulin ang koneksyon sa kanilang pamilya para kay Alexander. Hindi niya alam na may magnetic personality si Alexander na ang 3 babae ay dadagsa sa kanya na parang mga gamo-gamo sa apoy, anuman ang magiging epekto nito. Sumimangot si Alexander kina Elaine at Micah at nginitian, "Gawin mo akong walang matitirahan sa buong Earth. Dahil lang sa kanya. Hehe, kahit gamitin nila lahat ng kapangyarihan ng pamilya Ferren, natatakot akong hindi nila magawa." Ignorante. Sinalubong ng panunuyan ng pamilya Lucas at mag-asawang Elaine at Micah ang mga pahayag ni Alexander. Ang iba pang sumunod kay Eric ay nakatingin kay Alexander na may nagtatakang ekspresyon. Mayabang si Alexander. Gumastos siya ng bilyon-bilyon upang magtayo ng isang lungsod sa loob ng isang lungsod, ngunit ang pamilya Ferren ng Clay City, na nakaligtas sa daan-daang taon ng mga bagyo, ay maaaring bumuo ng isang tunay na lungsod, pabayaan ang isang lungsod sa loob ng isang lungsod, kung pinapayagan. Kahit na maaaring hayagang patayin ni Alexander si Caspian at makatakas dito, ang mga Ferren ay hindi ang mga Pearsons. Hindi basta-basta pinili ang pangalan ng unang malaking pamilya ni Earth. Labis na hindi kaaya-aya ang mukha ni Eric nang marinig ang mga pahayag ni Alexander. Isang paos ngunit malakas na boses ang nagmula sa pintuan nang siya ay handa nang magsalita. Tama ba iyon? Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Napansin nila ang isang matandang lalaki na may puting buhok at makikinang na mga mata na papasok sa pintuan. Isang malaking grupo ng mga individual na nakasuot at leather na sapatos ang sumunod sa matanda. Eric, ang patriarch ng pamilya Ferren.
Mabilis na nakilala ng isang tao sa likod ni Eric ang pagkakakilanlan ng matanda. Huminga ng malalim ang lahat ng nasa kwarto. Diyos ko, dumating talaga si Mr. Ferren sa ating Sconvia City. Sa pagkakataong ito, daig na ni Alexander ang sarili niya. Naalarma niya si Mr. Ferren, at isa lang ang paraan para mamatay siya. Ito ay nagsasabi sa amin na huwag maging masyadong mayabang, kung hindi ay may darating upang maglinis. Si Alexander ay kinukutya ng mga tao sa likod ni Eric. Siyempre, ang pinakamasaya sa pagdating ni Eric ay si Eric mismo. Tumakbo siya ng ilang hakbang sa gilid ni Eric at napabulalas, medyo masunurin, "Lolo, nandito ka na. Natatakot akong may dumura sa ulo ng pamilya namin Ferren kapag hindi dumating si Lolo." Inilipat ni Eric ang atensyon kay Alexander habang nagsasalita. "Bata, alam kong may kakayahan ka, at alam kong bata ka pa at pabigla-bigla, pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mong baliwalain ang pamilya namin ng Ferren." Kabanata 913 ang alamat ng pamilya Ferren ay nagtatapos. Sa loob ng daan-daang taon, ang pamilya Ferren ay tumayo ng mataas sa Earth, nakaligtas sa mga pagbabago sa dynastic at ang binyag ng digmaan. Ang laki ng mga nagawa natin ngayon ay hindi maintindihan. I'm not sure about the previous issues between you and my apo, but now that I'm here, let me make this clear. Iwanan mo agad si Nerth, at ipangako mo sa akin na hindi ka nababalik sa buhay na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa at paggamit ng matinding hakbang para itaboy ka. Ang mga nandidiri kay Alexander ay nakaramdam ng matinding kasiyahan nang makita nila ang hindi kompromisong tindig ni Eric. Siyempre, tuwang-tuwa sina Curry at Elaine. Kung tutuusin, pinahiya lang sila ni Alexander. Sina Logan, Jordan, Micah, at Elaine, mga miyembro ng pamilya Lucas, lahat ay nanunood kay Alexander ng may schadenfreude. Ikinatwiran nila na kung hindi sapat ang mga salita ni Curry, sapat na dapat si Eric, ang pinuno ng unang pangunahing pamilya ni Nerth. Nasa gilid din sina Yan Ice, Amanda, at Clara. Si Eric ang nasa harapan nila. Dati, masilip lang siya sa mga chismis. Siyempre, may mga napanatili ang kanilang call. Bukod kay Alexander, nandyan sina Julia at Graham, na parehong malabo ang kaalaman sa senaryo. Nakatayo ka na ba ng daan-daang taon? Napaka-impressive. Kung gayon bakit hindi mo, bilang mga inapo ng pamilya Ferren, pahalagahan ang mga nagawa ng iyong mga ninuno? Tumawa si Alexander. Patuloy mo akong i-provoke. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bibigyan kita ng isang pagkakataon na magreporma, Eric, dahil ang iyong mga ninuno ay minsang nag-donate ng kayamanan noong mga pambansang krisis. Ngayon, bumalik ka agad sa Clay City, itali ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti, at kumilos. Kung hindi, personal kung ititigil ang mitolohiya ng pamilyang Ferren sa mga siglo. Natigilan ang lahat sa kwarto sa mga sinabi ni Alexander. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Naglakas loob si Alexander na kontrahin si Eric sa ganitong paraan. Nagtagal sila ng isang buong minuto upang tumugon. Ha 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 ha. Nakatitig ang lahat kay Alexander na para bang isa siyang tanga. Hahaha, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Sinusubukan ba niyang sirain ang pamilya Ferren mismo? Sino ang pinaniniwalaan niya? Sa tingin niya hindi siya matatalo dahil siya ang nagtayo ng Lover's Tower. Masyado siyang confident sa sarili niya. Tulad ng isang gamo-gamo na hinailas sa apoy. Patuloy na tinutukso si Alexander ng isang grupo ng mga tao. Si Logan at Jordan, lalo na, ay nagpakawala ng kanilang galit kay Alexander at ipinahayag ang kanilang hindi natitinag na suporta para sa mga Ferren. Ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Ferren ay kasing haba ng mukha ng isang asno. Masobrahan mo ang iyong sarili. Kung hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo upang mabuhay, tatapusin ko ang iyong buhay. Nagmura si Eric, galit na galit ang mukha. Pagkatapos ay bigla siyang umikot at sumigaw sa pasukan ng bulwagan, Ferron's Wolf Army, out! Halik, 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 halik. Ang tunog ng unipormeng yabag ay lumabas mula sa labas ng pinto sa direksyon ni Eric. Ang bumong footfall niyanig ang buong bulwagan.
Nagpadala rin ito ng panginginig sa mga tinik ng bawat isa sa silid. Kaya kinuha ni Eric ang Wolf Army ng pamilya Ferren kasama niya. Daan-daang indibidwal ang pumasok sa pintuan bago pa makabawi ang mga tao sa kanilang pagkamangha. Ang mga indibidwal na ito ay nakadamit ng itim na damit pang militar, ganap na armado, at nagbabrand pa nga ng mga submachine gun. Kabanata 914 na anong sabi mo? Sinakop ng Wolf Army ng pamilya Ferren ang buong likurang kalahati ng Lovers Tower Hall sa isang kisap mata. Habang nakatitig sila kay Eric, sila ay nakatayong matangkad at tuwid, ang kanilang mga mata ay puno ng walang hanggang katapatan. Ano ang Wolf Army? Ang Guard Legion ng pamilya Ferren ay naipasa sa mahigit 300 taon. Hindi lamang sila legal na pinahihintulutan na magkaroon ng mga baril, ngunit mayroon din silang indibidwal na mga partikular na kasanayan. Ipinagtatanggol nila ang pamilya Ferren sa panahon ng kapayapaan, ngunit kapag sumiklab ang labanan, sila ay magigiting na mandirigma. Sa panahon ng digmaan, 1,000 sundalo ng Wolf Army ang pumatay sa libu-libong dayuhang sundalo na sumalakay sa Clay City. Iyon ang dahilan kung bakit ang pamilya Ferren ay nakaligtas sa pamamagitan ng mga dynastic na pagbabago at ang binyag ng digmaan. Bilang resulta, tinatangkilik ng Wolf Army ang mataas na pagpapahalaga sa pamilya Ferren, North, at maging sa buong Alvonia. Si Mr. Ferren talaga ang nag-organisa ng Wolf Army para tulungan si Alexander. Alexander deserves this respect even in death. Nagulat ang audience. Wala silang ideya na ganoon kataas ang tingin ni Eric kay Alexander. Ang tanawin ng armadong Wolf Army ay natakot din kina Amanda, Yan Ice, at Clara. Si Axel at Sandra ang pinaka-excited sa puntong ito. Alexander, hindi ako naniniwalang natatakot ka sa Wolf Army ng pamilya namin Ferren. Bakas sa mga mata ni Axel ang yabang. Buong pagmamalaking tinitigan ni Sandra si Amanda, tiyak na pagbayaran ni Amanda ang kanyang kalokohan. Malaki ang naging kontribusyon ng ating mga ninuno sa Ferren kay Alvonia, mayabang na sabi ni Eric. So, after the establishment of Alvonia, our Ferren family is the only family in Earth allowed to maintain a home guard legion. Ang militar ay nagbibigay ng mga assault rifle sa kanilang mga kamay, bawat isa ay may legal na numero. Ang karangalang ito ay hinahangad ng lahat sa Alvonia. Ang 600 sundalo ng Wolf Army na pinakilos ko ngayon, kung bibigyan ng sapat na puwang upang gumanap, ay makatiis ng 10,000. Ngayon, ang pagkuha ng iyong buhay ay kasing simple ng pagkuha ng isang bagay mula sa isang bag, hindi ba? Natawa si Alexander sa halip na magalit nang marinig ang mga sinabi nito. Talaga. Wala akong narinig na makapangyarihang Wolf Army ng pamilya Ferren mo. Ngunit narinig ko ang Legion of Dawn ng Perez clan sa Eastern Alvonia. Sa kasamaang palad, ang 5,000 sundalo ng Legion of Dawn ay gumuho sa harap ko. Sa tingin mo ba ang iyong 600 kawal ng Wolf Army ay makatiis ng isang suntok mula sa akin kumpara sa Legion of Dawn? Ano ba talaga ang sinabi mo? Nagulat si Eric. Para sa kapakanan ng aking mahalagang anak na babae, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, kunin mo ang iyong mga tauhan at magwala. Sigaw ni Alexander. Tulad ng sinabi mo, minsang sinundan ng Wolf Army ang iyong mga ninuno na Ferren para mag-ambag sa bansa. Ayokong masira ang kaluwalhatian ng Wolf Army dahil sa iyo. Dapat gamitin nila ang kanilang superior na kakayahan para maglingkod sa bayan, hindi maging kasangkapan ng pamilya Ferren para ipakita ang kanilang kapangyarihan at apihin ang mga karaniwang tao. Nawalan ng salita ang mga tao matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander. May sakit ba sa pag-iisip si Alexander? Siya ay hindi lamang mayabang, ngunit siya ay kumikilos na para bang siya ay nasa isang kilalang posisyon at tapat sa kanyang bansa. Ano ang silbi ng mga banal na pangungusap na ito kapag siya ay mamamatay? Isa siyang psycho. At, ayon sa kanya, hindi niya sineseryoso ang 600 sundalo ng Wolf Army na naruroon. How dare you? Sabi ng tagapagsalaysay. Sigaw ng pinuno ng Wolf Army. Si Alexander lang ang naglakas loob na titigan ang 600 strong troop nila. Kabanata 915 I'm sorry for being, sir.
Bukod dito, bawat isa sa kanila ay may hawak na kargado at handang paputok na submachine gun. Si Alexander ay kasuklam-suklam sa sukdulan. Gusto na sana nilang patayin si Alexander noon pa man kung hindi pa naglabas ng utos si Eric. Wolf Army, makinig ka. Ibaba mo itong mayabang na tanga. Kung siya ay lumaban, patayin siya sa lugar. Sa wakas, nagbigay ng utos si Eric. Oo. Walang tigil ang ungol ng Wolf Army. Mabilis nilang itinaas ang kanilang mga submachine gun at pinalibutan si Alexander. Biglang isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa pintuan. Tumigil ka. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Napansin nila ang isang binata na nakasut at nakatali, nakasuklay ng maayos ang buhok, naglalakad papasok. Si Wesley iyon, ang hinirang na sekretarya ni Alexander mula sa itaas. Maraming lakas ng loob ang pamilya Ferren. Si Eric ay mahigpit na tinuruan ni Wesley. Diyos ko, isa pa na hindi takot sa kamatayan, ang lakas ng loob na pag-alitan si Mr. Ferren ng ganyan. Like attracts like. Si Alexander ay mayabang na sapat, at ang mga tao sa paligid niya ay lahat ng walang ingat na tanga. Maraming tao sa silid ang napuno ng schadenfreude habang nakatingin sila kay Wesley. Wala silang kaalam-alam na dumating ang isang kilalang pangalan sa North. At mas malaki kaya siya kay Eric kahit big shot siya. Eric, ang pamilya Ferren mo talaga ang numero unong pamilya sa North, pero wala kang karapatang galawin ang ating bagong hinirang na Chief of North, di ba? Diretsyong kinausap ni Wesley si Eric. Bago pa makasagot ang sinuman, lumapit si Wesley kay Alexander, yumuko, at sinabing, Chief, huli na ako. Boom! Naghahabulan ang iniisip ng lahat. Ang bagong hinirang na chief ni North. Si Alexander ba? What? What does this guy mean? Is Alexander the newly appointed chief? He's. Nagulat na bulalas ni na Elaine, Micah, Logan, Jordan, at iba pa. Si Amanda, Yan Ice, at Clara ay lahat nakatitig kay Alexander, natulala. Isang lalawigan ang pinamunuan ng punong North. Hindi lamang siya nagkaroon ng autoridad na gumawa ng mga utos na pang-administratibo at baguhin ang buong tanawin ng negosyo ng North, ngunit maaari rin niyang pakilyusan ang libu-libong tropang nakatalaga sa North. Ang pamilyang Ferren ay ang pinakamakapangyarihang pamilya ni North, at ang hepe ay palaging nakangiti kay Eric. Gayunpaman, kung magagalit sila kay Alexander, ang bagong hepe, at ang dalawa, magiging parang bagyo na may kasamang kulog at kidlat. Sino ang mananalo at kung sino ang matatalo ay nanatiling hindi kilala. Okay lang. Sinabi ni Alexander na walang pakialam kay Wesley. Hindi kayang sakta ni Eric si Wesley kahit na hindi niya isiniwalat ang kanyang pagkatao. Muling bumangon si Wesley nang mapansin niyang tahimik si Alexander at pinagsabihan si Eric at ang iba pa, ano ba ang kinatatayuan mo dyan? Agad na humingi ng tawad kay Hepe, at pagkatapos ay kunin mo ang iyong pamilyang Ferren at tumakas. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang 10,000 tropa na nakatalaga sa North ay natipon na lahat. Sa sandaling maglabas ang Hepe ng utos, ang mga nakabaluti na sasakyan ay magdadala sa iyong Ferren mansion at pasabugan ang iyong pamilya Ferren, mga tao, at mga brick. Gusto mong lipulin ang pamilya Ferren natin. Takot na takot si Axel at tumingin kay Eric nang hindi makapaniwala at galit. Nanatiling tahimik ang iba. Ito ay hindi lamang na hindi sila nang ahas na magsalita. Hindi rin sila naglakas loob na huminga. Pero pinanatili ni Eric ang kanyang cool na kilos, na para bang hindi siya nag-aalala na baka talagang sirain ni Alexander ang kanilang pamilyang Ferren. Kabanata 916 na panloob at panlabas na mga problema. Aalisin mo ba ang pamilya Ferren, mga tao, at mga laryo? Sa labas ng bulwagan, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Mabilis na napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng ingay. Si Eric naman ay nakaramdam agad ng sigla. Isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot at leather na sapatos ang naglakad sa sumunod na segundo. Ang lalaking nasa gitna, na mukhang nasa 50 anyos, ay medyo sobra sa timbang at nakasuklay ang buhok. Siya ay tila pinakintab at may kultura, ngunit nagpahayag siya ng autoridad.
Walang tanong, siya ay isang mataas na ranggo sa mata ng pangkalahatang publiko. May sumigaw, nasa gitna yan, Deputy Chief, Mr. Micah. Si Mr. Micah ang namamahala sa urban construction at real estate development, at siya ang may pinakamaraming kapangyarihan sa mga deputy chief. Inaakala ng lahat na ang posisyon ng hepe ay walang alinlangan na mapupunta kay Mr. Micah bago manungkulan ang bagong hepe. Walang sinumang umasa na isang bagong hepe ang ipapaparatyot, at ang hepe na ito ay si Alexander. Nabalitaan ko na hindi sumipot si Mr. Micah sa inauguration ceremony ilang araw na ang nakalipas, at mukhang may major beef siya sa bagong hepe na si Alexander. Now that Alexander is in odds with Eric, Mr. Micah's sudden appearance and questioning clearly shows that he is here to support the Ferren family. Hindi lang iyan, tingnan mo ang mga tao sa paligid niya. Lahat sila ay maimpluwensyang tao sa North. Sinusubukan ba nilang i-sideline si Alexander, ang bagong hinirang na pinuno? Very likely. Kung ganoon, kahit si Alexander ang chief ng North natin, natatakot ako na wala siyang magagawa kay Eric. Naging komplikado ang usapan sa karamihan, at naging komplikado ang kanilang mga tingin kay Alexander. Ang mga miyembro ng pamilya Ferren, partikular, ay may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. At, syempre, nakilala ni Wesley si Mr. Micah at ang kanyang grupo. Si Alexander, ang bagong napiling pinuno, ay hindi pa nakakakuha ng kanyang bagong trabaho, at ang kanyang mga kampan ay nagpaplano na ng isang pag-aalsa. Madali siyang masunog ng apoy kung hindi mapangasiwaan ng maayos. Wala siyang pakialam sa anumang bagay, lalo na nang si Alexander ay nakakuha ng opisina. Sino ang nang-ahas na gawin ito sa mga tumaas sa posisyon ng pinuno? Nag-alala si Wesley nang makita niya si Mr. Micah at iba pa na nakatayo sa gilid ni Eric. Sinulyapan niya nang hindi sinasadya si Alexander. Sa kabila ng katotohanan na si Alexander ay itinalaga bilang hepe ng North, na may administratibong autoridad sa paggawa ng desisyon at ang autoridad na magpatawag ng mga lokal na tropa. Ngunit ang pagtugon sa 12-dosenang mga taong ito, pati na rin ang pamilyang Ferren, ang pinakamalaking pamilya ni North, parehong panloob at dayuhang mga problema ay nagbigay kay Alexander ng sakit ng ulo. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganoong kapangyarihan si Eric, kaya napilitan si Mr. Micah at iba pa na lantarang kalabanan si Alexander. Inaasahan ni Wesley na kinakabahan si Alexander sa mga ganitong pagkakataon, ngunit wala siyang makitang sintomas ng kaba sa mukha ni Alexander. Wala man lang kilig. Hindi man lang nakuha ni Mr. Micah at ng iba pa ang kanyang atensyon. Ano ang sitwasyon? Ang bagong hinirang na boss ba ay sinusuportahan ng isang makapangyarihang figure? O natatakot ba siya sa loob ngunit sanay siyang itago ito? Mr. Micah. Sigaw ng isang tao. Agad na nilapitan ni Eric si Mr. Micah at ang kanyang mga kaibigan, binati sila ng kamao at saludo sa palad sa isang pamilyar na estilo. Sa likod niya, yumuko sina Axel at Sandra at sinabing, "We pay our respects to Mr. Micah." Tuwang-tuwa sila sa puntong ito. Paano kung si Alexander ay hinirang na pinuno? Kabanata 917 Kaguluhan. Siya ay walang iba kundi isang commander ng walang tulong ni Mr. Micah at ng iba pa. Kung magkakaisa ang lahat laban sa kanya, baka mawalan siya ng posisyon bilang hepe bago pa man siya masanay. Tumingin si Eric kay Alexander na may amusement sa kanyang mga mata. Nakangiting tumanggo si Mr. Micah kay Eric at sa kapatid. Pagkatapos ay ibinaling niya kay Alexander at Wesley ang kanyang disapproving glare. Lalo na noong 30 years old pa lang si Alexander. Wala siyang pakialam kay Alexander. Tumingin siya ng diretso kay Wesley at malamig na sinaway, "Ikaw, isang sekretarya, maglakas loob na pakilusan ang North Garrison sa iyong sarili." Bagamat ang hepe ng North ay may kapangyarihang militar sa garrison, upang magamit ito, kailangan mo munang dumaan sa aming boto, pagkatapos ay ilabas ang utos ng hepe, at sa wakas ay kunin ang mga tropang garrison na magpakilos. Wesley, inaabuso mo ba ang iyong kapangyarihan para sa pansariling pakinabang, o gusto ng iyong Panginoon na kunin ang garrison para sa kanyang sarili at ibagsak ang langit?
Mukhang sinasaway ni Mr. Micah si Wesley, ngunit bawat salita, bawat letra ay nilayon para marinig ni Alexander. Ibinababa ang langit. Walang sino man ang kayang magsuot ng napakalaking sombrero na ito. Wala na siyang hihigit pa sa isang karaniwang tao kung wala ang assistance ni G. Maiko o iba pa. Kung ang lahat ay magsasama-sama sa kanya, maaaring mawala ang kanyang posisyon bilang pinuno bago pa man siya masanay. Tumingin si Eric kay Alexander na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ngumiti si Mr. Maiko o tumango siya kay Eric at sa kapatid. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang hindi sumasang-ayon na glor kay Alexander and Wesley. Lalo na noong 30 taong gulang pa lang si Alexander. Wala siyang pakialam kay Alexander. Tumingin siya ng diretso kay Wesley at malamig siyang sinaway, "Ikaw, o sekretaryo, nais mong pakilusan ang North Horizon sa iyong sarili." Bagaman ang hepe ng North ay may kapangyarihang militar sa Horizon, upang magamit ito, kailangan mo munang dumaan sa aming boto, pagkatapos ay maglabas ng utos ng hepe, at sa wakas ay kunin ang mga tropang Horizon upang magpakilos. Wesley, ubusin mo ang iyong kapangyarihan para sa personal goal, o ang iyong monster ay nakasanayan na kunin ang Horizon para sa kanyang sarili at ibagsak ang langit. G. Maiko appeared na pagsabihan si Wesley, ngunit bawat salita, bawat titik ay nilayon para marinig ni Alexander. Ibinababa ang langit. Walang sino man ang nagsusuot ng ganitong napakalaking mainit. Ito ay isang dead end kapag ito ay naka-on. Kahit na may malaking suporta si Alexander, maaaring hindi siya mabuhay. Si G. Maika ay gumawa ng isang matalinong desisyon sa pamamagitan ng paggawa ng inisyatiba. Ang kanyang mga pahayag, na parang isang napakalaking bato, ay nagpayanag sa puso ng lahat. At ang 12-dosenang mga individual sa paligid niya ay nagsimulang magsalita din. Sa aking palagay, si Wesley ay isang sekretarya lamang. Wala siyang lakas ng loob. Ang aming bagong pinuno ay ang tunay na kontrabida. Alexander, ang layunin ng garrison ng North ay protektahan ang mga tao ng North, hindi upang magsilbing kasangkapan para sa iyo upang ayusin ang mga personal na sama ng loob. Nagparatsyon ka sa aming North nang walang mga nagawang politikal at nang ahas na gamitin ang garrison ng pribado. Hindi ka ba natatakot na isumbong ka namin sa mga nakatataas? Si Alexander ay na-pressure ng 3 magkakasunod na tao, kaya kinabahan sina Graham at Amanda, na nakatayo sa tabi niya. Sa kabila ng katotohanan na si Alexander ay isa ng kilalang karakter sa kanilang mga mata. Ngunit hindi ito ganoon ka-simple kapag inaatake ka ng isang dosenang mabigat na elite. Hayaan mo na si Eric at ang iba pa. Maaaring mahadlangan ang pampulitikang karera ni Alexander bilang resulta ng pananakit sa lahat ng mayayaman at maimpluwensyang mamamayan ng North. Maaari pa siyang bumagsak ng sabay-sabay. Paano dapat tapusin ang kaganapan ngayon? Ito ay isang mahirap na tanong. Hindi lang sila nagsimulang mag-alala kay Alexander, kundi pati mga palad ni Wesley ay nagsimulang pawisan. Tanging si Alexander lang ang nanatiling tahimik, na parang walang kaba sa puso. Nang matapos magsalita ang mga taong iyon, mahinahon niyang sinulyapan si Mr. Micah at ang iba pa at sinabing, "Ikaw ba ay tapos na? Kung tapos ka na, magwala ka. Hindi ko kailangan ng bilin mo, Alexander." Alexander. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mr. Micah. Matagal na siyang nasa politika, at lahat ng kanyang mga kasamahan ay masayang tigre. Nakangiti ang mga ito kahit na sinaksak siya sa likod. Hindi pa siya nakatagpo ng isang taong kasing tigas ni Alexander, na hindi marunong umimik ng mga salita. "Alexander, I heard from the Ferren family's leader that you domineering and arrogante, and I thought he was exaggerating. Akala ko kung totoo ito, walang paraan para umangat ka sa posisyon ng Chief of North. I never expected you to be, as he put it, lawless and outrageous." Kabanata 918 ang paratang ni Theo Wexler. Saan nanggagaling itong kawalan ng batas at walang pigil na pag-uugali? May pilyong ekspresyon ang ginawa ni Alexander kay Mr. Micah. Saan galing? Natatakot ka bang aminin ang iyong ginawa? Mayabang na wika ni Mr. Micah.
Sabay sigaw sa pintuan ng bulwagan, pwede ka nang pumasok. Ladies and gentlemen, today, I, Micah, will let you witness the deeds of our newly appointed director. Nagliwanag ang mukha ni Eric sa pagtatagumpay matapos marinig ang sinabi ni Mr. Micah. Mukhang matagal na niyang alam ang tungkol sa arrangement ni Mr. Micah. Marahil ay pinlano niya ito, ipinatawag si Mr. Micah para harapin si Alexander. Nagningning ang mga mata ni na Logan, Jordan, at Jaden. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok mula sa pinto nang mawala ang boses ni Mr. Micah. Parang pamilyar ang mukha ng lalaki. Nakilala siya ni Alexander habang papalapit. Sa Cloudtopia, si Theo, ang pinuno ng pamilya Wexler. Pinili ng matatandang babae na sina Sue at Charles si Nicholas, ang nakababatang anak ni Theo, bilang potensyal na kasal para kay Yulia ilang buwan na ang nakararaan. Obstedati mula sa novel, The Rapper Meter, R.G. Nang matuklasan nilang may relasyon si Yulia kay Alexander, hindi lang sinadya ni Nicholas na iligtas ni Yulia ang kanyang ama, ngunit nakipagsabuatan din siya kay Ivan, na nag-imbento ng mga masasamang recording sa pagtatangkang sirain ang reputasyon ni Yulia. Saan nanggagaling itong kawalang hanggan o walang pigil na pag-uugali? Alexander mode o mischievous expression towards Mr. Micah. Saan galing? Sigurado ka o Freud upang admit kung ano ang iyong nagawa. Mayabang na wika ni G. Micah. Sa ilang oras, sumigaw siya sa pintuan ng hall, pumasok ka na ngayon. Ladies and gentlemen, today, I, Micah, will let you witness the deeds of our new appointed director. Nagliwanag ang foes ni Eric sa pagtatagumpay pagkatapos marinig ang mga salita ni Mr. Micah. Siya appeared upang malaman tungkol sa Mr. Micah's arrangement sa medyo matagal na panahon. Marahil ay pinagplanuhan niya ito, pina-enlist si Mr. Micah na makipag-deal kay Alexander. Log on, Jordan, at Joyd and eyes shone brightly. Isang middle-aged na mon ang sumulpot mula sa pintuan ng boses ni Mr. Micah. Ang mukha ng mon ay mukhang familiar. Nakilala siya ni Alexander o si approach. Sa Cloudtopia, ito ay si Theo, ang pinuno ng pamilyang Wexler. Pinili ng matandang ladies na sina Sue at Charlie Suhad si Nicholas, ang nakababatang anak ni Theo, o potential moregi para kay Julio ilang buwan na ang nakalipas. Nang matuklasan nila si Julio na nakikipagrelasyon kay Alexander, hindi lang sinadya ni Nicholas na i-mode ito na imposible para kay Julio na iligtas ang kanyang ama, ngunit nakipagsabuatan din siya kay Ivan, na nag-fabricate ng mga masasamang recording sa pagtatangka na sirain ang reputasyon ni Julio. Gayunpaman, hinikayat ni Julio si Alexander na iligtas ang buhay ni Nicholas. Gayunpaman, hindi nagsisi si Nicholas at nilagyan ng droga si Julia, na muntik na siyang halayin. Sa isang sandali ng galit, inutusan ni Alexander si Diane na patayin si Nicholas at ipinahatid ni Homer ang kanyang ulo sa mga Wexler. Nang maglaon, nakipag-alyansa si Nicholas sa pamilya Richardson at ni-recruit pa si Dudley para sirain si Alexander. Noong panahong iyon, ang panganay na anak ni Theo, si Christopher, ay gumawa ng mga mapanirang pahayag sa Crown Club, na sinasabing si Julia ay karapat-dapat sa droga at ginahasa. Pinatay ni Diane si Christopher sa utos ni Alexander. Ang insidenteng ito ay nangyari ilang buwan na ang nakalipas, at halos makalimutan na ni Alexander ang tungkol dito kung hindi niya nakita si Theo. Hindi inaasahang pinalaki ni Mr. Micah ang figurang ito. Mr. Micah, sigaw ng isang tao. Dir-diretsyong pumasok si Theo sa hall at magalang na sinabi kay Mr. Micah. Tumango si Mr. Micah at nagpatuloy, head of the Wexler family, tell everyone about what you have suffered. Huwag kang mag-alala, ngayon ako at ang mga tao sa likod ko ay susuportahan ka. Salamat, Mr. Micah. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ni Theo. Mga ginoo at mga ginoo, huwag magpalinlang sa kanyang murang edad at banayad na pag-uugali. Siya ay lubhang malupit, at ang kanyang mga pamamaraan ay nakakatakot, idinagdag niya sa pagitan ng nakakuyong na mga ngipin, na itinuro si Alexander. Ang aking nakababatang anak na lalaki, si Nicholas, ay umibig lamang sa kaparehong babae, at dahil sa paninibugho,
nagtanim siya ng puot at direktang pinatay ang aking anak, kahit na ipinadala ang kanyang ulo sa aming pamilya Wexler. Talaga. Napailing ang lahat sa kwarto nang marinig ang mga pahayag ni Theo. Si Alexander, kung tumpak ang sinabi ni Theo, masyadong brutal. Mga ginoo at mga ginoo, ang kanyang away sa aming pamilya Wexler ay malayong matapos. Mangyaring payagan akong magtapos. Hindi ko kayang lunukan ang kahihiyan ng aking nakababatang anak na pinatay at ang aming pamilya sa kahihiyan. Nakipagsanib puwersa ako sa pamilya ng isa pang biktima para humingi ng hustisya kay Alexander. Sa hindi inaasahan, ilang sandali lang pagkatapos ng pagkikita, pinatay niya ang aking panganay na anak, si Christopher, dahil sa hindi pagkakasundo. Kawawang pamilya Wexler, dalawa lang ang anak namin, at pareho silang namatay sa kamay ni Alexander. Kabanata 919 ang saloobin ni Beckham. Napakalupit ni Alexander na hahayaan niyang ilibing ng matanda ang mga bata. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang gayong tao na maging gobernador ng ating bansa? Lahat ng tao sa kwarto ay nakumbinsi sa malungkot na kwento ni Theo. Lahat sila ay lumilitaw na brainwash, na naniniwalang si Alexander ay tunay na labag sa batas at walang kontrol. Si Yulia, na nakatayo sa tabi ni Alexander, ay nagulat din. Ngayong naisip niya ito, si Nicholas ay tila nawala ng walang bakas mula noong gabing iyon sa Crown Club. Ipinapalagay niya na nahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha kapag nabunyag ang kanyang balak. Napangisi si Alexander nang marinig ang salaysay ni Theo. Theo, gusto mo bang bigyan kita ng award for best acting? Bakit ko papatayin ang anak mo, Nicholas? Hindi mo ba alam? Bukod sa kanyang hindi naaangkop na pag-uugali sa aking asawa, nasangkot din siya sa isang kaso ng pagpatay. Kailangan mo ba ng detalyadong impormasyon mula sa akin? At ang panganay mong anak na si Christopher, kahit hindi niya sinisiraan ang asawa ko, maipapahayag ko kung ano ang nagawa niya para sa ang mga interes ng pamilya Wexler. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang paghihiganti sa iyong dalawang anak na lalaki. Ikaw at ang pamilya Wexler ay kailangang magbayad ng mas masakit na halaga. Inimbestigahan ni Diane ang pamilya Wexler nang gumawa si Nicholas ng video para siraan ang reputasyon ni Yulia. Napakalupit ni Alexander na hahayaan niyang ilibing ng matanda ang mga bata. Sa tingin mo ba ang ganoong tao ay angkop na maging gobernador ng ating paniwala? Lahat ng tao sa room HUD ay napaniwala sa kwento ni Theo. Sila ay appeared na maging brainwash, naniniwala Alexander ay tunay na mababa at walang kontrol. Si Julio, na nakatayo sa tabi ni Alexander, ay napangiti ng husto. Ngayong naisip niya ito, si Nicholas ay tila nawala ng lakas ng loob mula noong gabing iyon sa Crown Club. Ipinapalagay niya na masyado siyang na-embarrass upang ipakita ang kanyang lakas kapag nabunyag ang kanyang balak. Alexander scoffed Oswald Theo's Norotov, Theo, do you want me to give you an award for best Octobering? Bakit ko papatayin ang anak mo, Nicholas? Hindi mo ba alam? Bukod sa kanyang hindi nararapat na pag-uugali sa salita ng aking asawa, siya ay sangkot din sa pagpatay dahil dito. Kailangan mo ba ng detailed na impormasyon mula sa akin? At ang panganay mong anak, si Christopher, kahit hindi niya sinisiraan ang asawa ko, kinukumpirma ko kung sino ang ginawa niya para sa interes ng pamilyang Wexler. Sa oras na iyon, hindi sa banggitin ang pag-oven sa iyong dalawang anak na lalaki, ikaw o ang pamilyang Wexler ay magkakaroon ng mas malaking halaga. Inimbestigahan ni Dean ang pamilya ng Wexler nang gumawa si Nicholas ng video para siraan ang reputasyon ni Julio. Natapos na sana ang pamilya Wexler sa puntong iyon kung hindi dahil sa kabaitan at konsiderasyon ni Yulia sa pagkakasangkot ni Ivan. Bilang resulta, hindi makatarungan ang pagkamatay ni Nicholas at Christopher. Si Alexander ay kumikilos lamang para sa hustisya. Nanginginig ang puso ni Theo nang marinig ang sinabi ni Alexander, at nabawasan ang kumpiyansa niya. Mabilis na sinabi ni Mr. Micah, Alexander, hindi ito ang oras para maging kampante. May iba pang gustong akusahan ka, bukod pa sa pinuno ng pamilya Wexler. Inilipat ni Mr. Micah ang kanyang paningin sa pasukan ng bulwagan habang nagsasalita siya. Ang mga taong tulad niya,
na maysensinang naghahanda sa bawat hakbang, ay hindi hayagang makikipagtalo kay Alexander, ang bagong direktor, maliban kung tiyak sila. Gayunpaman, sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, kailangan nilang matumbok ang target at patayin si Alexander. Nang mawala na ang boses ni Mr. Micah, may ilan pang mga tao ang pumasok. Si Mortimer, ang pinuno ng pamilya Richardson sa Cloudtopia, ang namamahala sa kanila. Mr. Micah, my son Harry Chase, just had a blind date with Alexander's ex-girlfriend, and he was publicly humiliated, and his company went bankrupt. Ang kanyang dignidad ay natapakan, ang kanyang tiwala sa sarili ay lubhang nasira, at ngayon si Harry ay parang isang basura, nilulunod ang kanyang mga kalungkutan sa alak araw-araw, hindi tao o multo. Si Alexander ang sum-iris sa kanya. Pumunta din ako sa pinuno ng pamilya Wexler upang humingi ng hustisya, ngunit hindi ko inaasahan na ipagpapatuloy niya ang kanyang paniniil at papatayin si Christopher sa lugar. Lahat ng sinabi ni Theo ay totoo, at ako, si Mortimer, ay makakapagpatunay dito. Please, Mr. Micah, tumayo ka para sa pamilya Richardson at Wexler. Tahimik na tumango si Mr. Micah at nagpatuloy, next. Alam niyang hindi sapat ang isa o dalawang kaso laban kay Alexander. Lalo na kung isa sa alang-alang sina Theo at Mortimer ay orihinal na mula sa Cloudtopia, isang katamtamang ikatlong antas ng lungsod. Marami sa mga naruroon ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanila. Siyempre, ang kanilang mga salita ay kailangang bawasan. Gayunpaman, kung sasamahan sila ng iba pang mga kilalang individual, malamang na sapat na ito upang madaig si Alexander. Ang isa pang lalaki sa edad na 50 ay naglakad-lakad sa Sconvia Hall nang mawala ang boses ni Mr. Micah. Si Beckham ba iyon, pinuno ng pamilya Jenkins sa Sconvia City? May sumigaw. Kabanata 920 ang dakilang Panginoon ng langit. Talaga. Nang makita ng lahat sa silid ang malalaking kuha ng Sconvia City, napakalakas ng kanilang mga reaksyon. Kahit na hindi sila nakapasok sa four great families, nasa ika-6 na pwesto ang pamilya Jenkins sa Sconvia City. Ang mga dumalo ay pawang mga pangunahing personalidad sa Sconvia City, at lahat sila ay pamilyar kay Beckham. Hindi ba kakampi ni Alexander si David Beckham? 2 araw ang nakalipas, sa amusement park ng pamilya Jenkins, nagkaroon ng conflict si Alexander kay Ferren dahil sa pagpila, at si Beckham, sa harap ng lahat, ay sumunod sa utos ni Alexander at pinalayas si Ferren palabas ng amusement park. Hindi napigilan ng isang tao na sabihin ang kanilang mga reserbasyon. Nagulat si Yulia nang makitang dumating si Beckham. Masyadong ambivalent ang kilos ni Beckham. Pati si Amanda ay nagdududa sa kanyang puso. Ang kanyang haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ni Alexander ay lahat ay batay sa naunang pagsisiwalat ng pamilya Jenkins. Pinatay ni Alexander ang 2 anak na lalaki ng pamilya Jenkins, at hindi lamang tumanggi si Beckham na gamitin ang impluwensya ng pamilya Jenkins para makipag-ayos kay Alexander, ngunit nag-publish din ng isang anunsyo sa magdamag na nagsasaad na matagal nang pinutol ng pamilya Jenkins ang relasyon kina Parker at Barry. Ang kanyang mga sinabi ay talagang nangangahulugan na ang buhay at pagkamatay ni Parker at Barry ay walang kinalaman sa kanila. Talaga. Nang lahat ng tao sa silid ay naghasik ng magagandang larawan ng Sconview City, napakalakas ng kanilang mga reaksyon. Kahit na hindi nila ito ginawa sa four great families, ang Jenkins family sa Sconview City ay nasa ika-6 na pwesto. Ang mga nasa attendance ay all major personalities sa Sconview City, at sila ay all familiar with Beckham. Hindi ba kakampi ni Alexander si David Beckham? 2 days ago, in the Jenkins family's amusement park, Alexander had a conflict with Ferren over Kyung, on Beckham, in front of everyone. Sumunod sa utos ni Alexander at pinaalis si Ferren sa amusement park. Hindi napigilan ng isang tao na sabihin ang kanilang mga reserbasyon. Nagulat si Julio nang makitang dumating si Beckham. Masyadong ambivalent ang kilos ni Beckham. Si Amondo, masyadong musdubiya sa kanyang puso. Ang kanyang haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ni Alexander ay naging sanhi ng paunang pagsisiwalat ng pamilyang Jenkins.
Pinatay ni Alexander ang dalawang anak na lalaki ng pamilyang Jenkin, at hindi lamang tumanggi si Beckholm na gamitin ang impluwensya ng pamilyang Jenkin para makipagkasundo kay Alexander, ngunit inilathala rin ito sa anunsyo ng magdamag na nagsasaad na ang mga Jenkins family had long caught relations kay Porker on Bory. Ang kanyang mga pagsisisi ay malinaw na nagpapahiwatig na ang Porker o ang buhay ni Bory at ang mga Deoth ay walang kinalaman sa kanila. Siya, si Beckham, at maging ang pamilya Jenkins ay hindi kailanman maghihiganti kay Alexander. Gaano ba siya kitikot kay Alexander para gumawa ng ganoong anunsyo? Ngunit ano ang nangyayari ngayon na si Beckham ay pumanig kay Mr. Micah? At sinulyapan nina Ferren at Sandra na katabi niya si Alexander na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Alexander, parang suwailyang aso muha. Tunay, ang masasamang gawa ay haantong sa pagkawasak sa sarili. Sa kabila ng pagbabago ng puso ni Beckham, hindi nakalimutan nina Ferren at Sandra ang kahihiyan na idinulot sa kanila ni Beckham. Pinutol sila ni Beckham, at sinabing, Alexander, hindi mo lang pinatay ang dalawa kong kapatid kundi ginamit mo rin ang mga koneksyon mo sa probinsya para supilan ako, kaya hindi ko nagawang ipaghiganti ang dalawa kong kapatid. Nagsumite ako sa iyo noong nakaraang araw sa amusement park, ngunit ito ay dahil lamang sa takot ako sa kapangyarihan sa iyong mga kamay. Kasama ko si Mr. Micah at ang pinuno ng pamilya Ferren, hindi na ako dapat matakot sa iyo. Nagsisigawan ang mga manunood sa sandaling sinabi ang mga komento ni Beckham. Pinatay ni Alexander sina Parker at Barry Jenkins ng pamilya Jenkins. Diyos ko, ilang tao na ba ang sinakta ni Alexander gamit ang kanyang kapangyarihan? Ito ay ganap na labag sa batas. Ang masasamang gawa ay humahantong sa pagsira sa sarili. Siya ay nakagawa ng napakaraming kasalanan. Hindi ba oras na upang ayusin ang mga account? Kahit na siya ang bagong direktor, sa napakaraming buhay sa kanyang mga kamay, walang makakapagprotekta sa kanya. Napatingin ang lahat kay Alexander na parang patay na tao saglit. Isang boses ng lalaki ang biglang nagmula sa pinto sa puntong ito. Mr. May pinadala din ang Kent family natin, Micah. Isang lalaking nasa edad 40 ang humakbang sa harap ng lahat ng huminto ang boses. Ladies and gentlemen, ang pangalan ko ay Kent, at ako ay taga Scanvia City. Ang aming tagapagmana ng pamilya Kent, si Max Kent, ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakasundo sa negosyo sa asawa ni Alexander, si Yulia, at pinatay siya ni Alexander pati na rin ang pangingikil ng 100 bilyon mula sa aming ulo ng pamilya Kent, si Sterling. Kaawa-awa ang aming pamilyang Kent, na ang yaman ay naipon sa loob ng kalahating siglo, ay biglang nawalan ng 80% ng yaman nito. Ang dati kong amo, si Ezra Kent, ay hindi na nakayanin at dinala ang ulo ng pamilya na si Sterling sa pamilya Lucas upang maghiganti kay Alexander, ngunit namatay siya sa sandaling iyon. Pakiusap, Mr. Micah, humanap ka rin ng hustisya para sa pamilya namin ni Kent.